Napaka-random kasi. Napaka-random nung kay Katuning. Bakit mo ini-insert si Risa sa usapan? Gusto nilang ma-overpower yung issue kay Martin. Oo, Siyempre para yun, maingay, diba? para mag-ingay yung mga DDS. Kasi sila na lahat eh. Pero, tayo naman, okay, fine. Oo. Okay, fine. Pero aware kami. We were waiting for this anyway, di ba? So pareho na tayo, Risa. Pareho na tayo, Risa, na tinarget ni Ma'am Shi. That's something we have in common. Ikaw, si Vic, si VP Sara. True. Diba? So ano na tayo? Kumbaga is, it's a tie. Kasi alam ko naman, Risa, yung mga followers dito ni Risa, alam mo, pinagtitripan ka ng mga adik. Dahil alam nilang, nagpa-insert ka. True. Alam naman namin, Risa. Alam naman namin, Risa, na nililihis nila ang issue. So, ikaw ngayon ang inaalay sa buwan. Syempre, ang iingay ng mga DDS vloggers. Kami naman talaga. Huwag na kayong magmaangan. Kami we actually rule the cyberspace. The internet. Oo. Sa sobrang ingay namin, so gusto nila malihis ang attention ng mga DDS at social media personality. Ikaw ang inalay. Ikaw ba pag nagpa-insert ka, Joey? Ikaw ba, Joey, pag nagpa-insert ka, dino-document mo? Yung pinakamasarap lang na insertion. Ang document. True. And, pinagtripan talaga yan ng adik. Hindi siya Risa Lustay. Dapat kumanap kayo ng mas magandang Kailangan nag-rhyme. Risa Sakim. Risa Santita. Risa Bulsa. Risa Bulsa. Diyos me. Hindi nakakaloka yung Risa Bulsa. From Afterlife. Yes. Hello everyone. Ito po si Sasper, ang inyong not so friendly ghost from the Afterlife. Ano ba yan? Bakit para akong makainom nga ng gamot? Sinisipon ako. Ano masasabi ko? I think this is just like hangover flu. Sa church. Ay, sorry. Akala ko yung sinabi ni Alan Peter. Hindi, I really think. Yung sakit mo? Oo. Sinisipon ako Wala naman akong ginagawa masama. Charot. Anyway, I think ano na to desperation na to So, I think everyone knows na it's bad na I think this is already an admission na things are so bad. Yeah. Pero the thing is, bakit lahat kayo? Ngayon lang naman nangyaring ganitong kalalang bonggang corruption level. Hindi ba? Bakit tayo kailangan umabot sa lahat, sa mass resignation? Oo. Baka iilan lang naman ang may mastermind. Ang mastermind yan. Di ba? So, bakit hindi nyo paalisin yung correct, yung may kasalanan? Hindi ba? Kahit naman magkaroon ka ng newslet, it will not fix the problem, no? Yung hindi rin yan. Kasi the problem is in the bureaucracy. Diba? Kasi the problem is in the bureaucracy rin. So,
yung papalit, sila rin yung lalapitan ng mga ng mga DSW ng ng Contractors. contractor and Oo. yun sa Mapapalitan lang yung ka-deal. Mapapalitan lang yung ka-deal, di ba? Yes, yes. So, the thing is, snap election sa lahat. Yun na nga. Ang inaano natin kasi dito is, bakit kailangan silang lahat? Alam naman natin kung sino may kasalanan. Para naman, kailangan tayo pag-ikot-ikot. So, nawawalan na ng tiwala ang taong bayan. Para namang, alam naman natin kung sino hindi pinagkakatiwalaan. Diba? Well, kung gusto nyo pwede rin kayo na mag-snap election, pwede rin yan kung gusto ninyo. Kaso, ano yung mechanism to be able to... Correct. Wala naman talaga kasing mechanism to. Parang ako nga ang feeling ko, parang Sunday musing lang to ni Alan Peter Cayetano matapos magsimba. Parang ganon. So, and ang ano ko kasi, for me, with what we have right now, gamitin natin lahat ng possibility para magkaroon ng dent yung issue ng corruption. 'Di ba? Para magkaroon ng dent yung issue ng corruption. At ialay nyo ang lahat ng ulo na dapat ialay sa House of Representatives at sa Executive Department. At pagkatapos, saka kayo mag-resign sabay-sabay dyan sa Senado. Do something good for the country. Nakamute ka, be? Nakamute ka. Alam nyo, kung hindi nyo kung yung mga insertions ninyo ay para naman talaga sa kabutihan ng mga tao at feeling nyo kailangan nyo magpa-insert, di ganito talaga ang sistema. Dapat, kung talagang naniniwala kayo na kailangan meron kayong capacity for insertion, o di magpasa na lang kayo ng batas na ang mga insertion dapat naka-transparent. Sino nagpa-insert ng project na to? Para yung mga tao, pwede nilang masuri yung mga pina-insert ninyo para malinaw. Ay, sorry. Ano ba yan? Sinisensor. May nagpadala ng abuloy. Thank you sa nagpadala ng abuloy. Kakapadala pala. Ang masasabi ko lang yun na nga. I-ano nyo na lang. Magpasadala kayo ng batas na kailangan transparent. Sino yung ano tong mga project na ni-recommend, kasi ngayon, we are in the dark. Meron palang gano'n, pwede palang mag-recommend. Di dapat, kailangan yan ay searchable. Kailangan, meron yang ilagay kung sino yung nagpa-insert para traceable. Hindi ba? Dahil hindi naman yan confidential. Hindi naman yan security. Mga bakla. Kita mo, nagkakagulo ngayon tayo. Itong mga kakamping. Gusto tayong i-educate na ang amendment ay hindi insertion. Na parang, bakla, pag meron kang nirecommendang project na wala sa NEP, kahit sa ang process yan ng budget deliberation, that is an insertion. Correct. Ito naman si Risa. Hindi, alam mo Risa, dapat ang sinabi mo, yung mga project na yan ay hindi yung ghost. Meron talaga yan. Ito sera ka. Mas bibilig ba ako kay Risa kung gano'n To be honest. Correct. Exactly. Kasi alam ko naman Risa, yung mga followers dito ni Risa, alam mo, pinagtitripan ka ng mga adik. Dahil alam nilang nagpa-insert ka. Pero, alam naman namin, Risa. Alam naman namin, Risa, na nililihis nila ang issue. So, ikaw ngayon ang inaalay sa buwan. Syempre, ang iingay ng mga DDS vloggers. Kami naman talaga.
wag na kayong magmaang-maangan. Kami we actually rule the cyberspace. the internet. Oo. Dahil sa sobrang ingay namin, so gusto nila malihis ang atensyon ng mga DDS at social media personality. Eh, ikaw ang inalay. Okay? Kasi nga, di ba naalala mo, pinadala na ako ng isang anonymous na mga insertions ni Mama Lenny nung siya congresswoman. Pero ito yung during the height ng flood control. Before pa to ng September 21. So ako naman, parang, Diyos ko, my God, 2015. Saka, alam ko naman kung bakit gusto mong maano si Lenny? Para ibang mapag-usapan, di ba? Yes. Para Lenny Duterte ulit. Lenny Duterte yung away. Oo, ganon. Kaya ako, parang, kaya sabi ko, wala akong pakialam. Diyos mio, Santissima Trinidad. Sabi, ilabas mo na yan, Sas. Hindi po siya, alam mo, hindi sila ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ngayon ay ang LBM group. Okay. Correct. So parang, for me, no, Lenny and Risa are like, they're like chocolate hills compared to Mount Apo. Mount Everest. So, bakit ka gusto nung Mount Everest, mag-focus ka sa chocolate hills. Kayo naman, well, ako naman parang natutuwa lang ako kasi nga parang, Tusera ka, Risa. Pero move on na. Kasi talaga ang problema talaga natin ay ang LBM group. Okay? So, pinagtitripan din sila ng mga adik. Okay? So, parang, to be honest sa'yo, no, sa mga nakikinig kay Risa, between you, Risa, and the LBM group, parang mas matitiis kita. Ganun lang yun. Annoying ka lang, Risa. Nabubwisit lang kami sa'yo. Diba? Pero, hindi yung gusto ka naming i-guillotine, yung mga ganyang level. Wala ako sa ganung point, no? Pagdating sa Risa. Ano lang talaga tayo, kung kumbaga sa room, alaskangan lang tayo. Pero itong LBM group, ito talaga maitutulak ko sa bangin, oo. Ito yung gusto naming tagihin. Tagihan level, gano'n. Oo, ito talaga yung gusto talaga namin. Ito talaga yung gusto namin isumpa ang buong generation nila. Pero ikaw, Risa, ano ka lang, imbiyar na lang kami sa'yo. Nakakairita ka lang. As simple as that. So, kaya nga, mali kayo eh. Mali kayo ng target, kayo mga kamping. Ang gusto nyo targetin kami, okay, hindi nyo kayo sa LBM. O ngayon, nilaglag kayo, pinagtripan din kayo ng adik. Ngayon, ano na? Alam naman natin, pag si Katuning ang magsasalita, alam naman natin kung sino magtitimbre siya. Oo. So, pareho na tayo, Risa. Pareho na tayo, Risa, na tinarget ni Ma'am Shi. That's something we have in common. Ikaw, si Vic, si VP Sara. True. Diba? So, ano na tayo? Kumbaga is, it's a tie. Dapat magkaroon kayo dapat ng mga additional lawyers na i-hire para sa mga EJK victims. Kasi di ba yun yung yun yung advocacy mo, EJK? Diba? Bakit wala kang insertion ng na advocacy based, diba? Yung mga tipong ba, kailangan nating magbigay ng ayuda sa mga victims ng war on drugs. Correct. O, diba? Reparation. Kailangan natin magbigay ng reparation. Yung diba, magbigay tayo ng ayuda sa mga LGBT sinapak. Diba? Yung mga ganun. Diba? Pero yung gusto talaga niya is DPWH project. Aminin mo na, Madam Risa, no? Ang pina-insert mo is yung mga yung may contractor. Diba? Ako nga hindi ko pinagtatanggol si Pulong na parang nung nabalitaan ko, patunayan mo na lang yan. Ginawa ni Pulong, gumawa ni Pulong, sinamper tayo ng libro. Correct. Actually, I was
Hindi ko sinasabing malinis si Pulong, ha? Ang sinasabi ko lang Oo. is, sinampal niya tayo ng libro. Ngayon, kung may Correct. nangyari diyang He defended problema himself, niyo di na ba? yan. Problema niyo na yan. Hindi ko sinasabing malinis siya dahil hindi ko naman siya kilala. And I cannot vouch for him, no? Kahit Duterte siya. Ako, I can vouch for Digong kasi talagang may mga contractor nagsasabi na hindi talaga tumatanggap si Digong. Yeah. So, I can vouch for him. Pero yung sa iba, bahala na kayo dyan. Kaso, sinampal tayo ng libro. So, parang tayo, sige na nga. Ganyan. Ngayon, Risa, dapat gano'n din ang ginawa. Correct, sampalan ng libro dito. Sampalan ng libro. Actually, since you mentioned that, pero funded na. Pero sisimulan pa lang talaga ang construction on this month. Ikaw naman. Hindi pa dapat gano'n? Ikaw naman, ikaw ba pag nagpa-insert ka, Joey? Ikaw ba, Joey, pag nagpa-insert ka, dino-document mo? Yung pinakamasarap lang na insertion. Ang dokumentado. Yun lang. Siyempre yung mga hindi masarap na insertion, kalimutan mo na yun, di ba? Kaya naman, ano naman, isipin niyo namang, hindi naman lahat ng insertion dine-document. So, ewan ko, parang, alam mo, it's so hard to be a kakamping nowadays. True. Alam mo yun, na parang, alam mo, believe talaga ako sa mga kakamping na they can still look themselves straight in the mirror and say that we're so moral. True. And you know, pinagtripan talaga yan ng adik. Hindi siya Risa Lustay. Dapat kumanap kayo ng mas magandang Kailangan nag-rhyme. Risa Sakim. Risa Pasasa. Si ano yun eh. Si Stella Sakimbo yun eh. Stella Sakimbo. Si Risa, dapat nag-rhyme. Risa Santita. Risa Bulsa. Risa Bulsa. Diyos me. Hindi nakakaloka yung Risa Bulsa. Nakakaloka. Risa Bulsa. Ngayon hindi sila magkamayaw ngayon kasi galit na galit sila kasi syempre parang tayo namang mga Duterte supporter, 'di ba buwisit na buwisit tayo kay Risa, parang anong buwisit ang Risang to, ganyan. Pagtas biglang nagkukukuda si Katunying. Hindi tayo parang ay. Di ba? Parang tour lang naman kami dito eh. Di ba? Hindi, napaka-random kasi. Napaka-random nung kay Katunying. Bakit may ni-insert si Risa sa usapan? Gusto nilang ma-overpower yung issue kay Martin. Oh, para mag-ingay yung mga DDS. Kasi sila na lahat eh. Pero, tayo naman, okay, fine. Oo. Okay, fine. Pero we were waiting for this anyway, di ba? Pero aware kami kung bakit yung ginagawa yan. Gusto nyong malihis ang usapan. Kaya ibabalik pa rin namin sa inyo usapan. LBM pa rin, mga ulol. Di ba? Diba? Oh, ayan. So, ngayon, Bakit pinaglaban mo? Bakit mo kailangan ipaglaban? Bakit kailangan ipaglaban sa plenary? Bakit yung mga taong yan, bakit hindi sila pumunta nung NEP? Pwede mo ipaglaban sa NEP pa lang. Correct. Diba? Pwede naman sa NEP pa lang ipaglaban na bakit? Diba?
Ano yung urgency dun sa ano? Anong urgency doon sa mga roads, sa mga sa mga kasi it should be easy lalo na if you think that it's really really important. Kagaya hindi yung road na yan. Kaya yan important, kaya yan pinili ko kasi ayaw i-prioritize ng local government. But it is very important because it's that road leads to the hospital. Ganyan. Yung road na yan papunta yan ng ospital. So kailangan talaga accessible ang ospital because it's going to save lives. Yung mga ganong etchos na probably hindi na take into consideration ng local government. Yung mga ganong etchos, I mean, it's very easy to justify, especially if you are telling us na inilaban mo yan sa plenaryo. 'Di ba? Ngayon, nagkakandata, Pero ang nagkakatutot kayo, kaka-explain ang nakakaloka kay bakla. Ang nakakaloka kay bakla. Bakla nakakaloka yung mga lugar. Sino ba? Paano mo nalalaman yung mga ganyang issue? Di ba parang saan to? Yung may mga sa norte na, talaga may, nilaban mo yan? Bakit? Parang, True. So anyway, so yun ang nakakaano dito, no? Yan lang yung eto namang mga fans ni Risa. Huwag na kayong tanga. Hindi ko maintindihan. Ba't yung inaaway yung mga Duterte supporters? Ganyan, napipiko na kayo. Bakla ang nag-traitor sa inyo, hindi naman kami. Kami kilala nyo kaming kaasaran ninyo. So, ibig sabihin, pag inaasar namin kayo, we're just doing what we're supposed to do. Bakit pag-asaran sa inyo? Diba? Dapat, mas magalit kayo ngayon doon sa nang traitor sa inyo. 'Di ba? Kasi inalay kayo sa buwan. Inalay kayo sa buwan. 'Di ba? All of a sudden biglang risa-risa matapos kang ilagay sa pedestal ni Ping Lacson. 'Di ba? Nilagay siya sa pedestal ni Ping Lacson. Oo. Sinabi ni Ping Lacson, before pa mangyari to, sabi ni Ping Lacson, si Risa Ontiveros lang ang senador na walang insertions. Ay. Kasi hindi raw siya pumirma ng BICAM at ng budget. But walang insertion sa BICAM. Walang insertion sa BICAM. Well, actually, even that, we're not sure. It doesn't, kasi hindi naman porket hindi ka hindi siya pumirma. Pero hindi porket hindi ka pumirma ng BICAM or hindi ka pumirma ng budget, it doesn't mean na wala kang insertion. Ibig sabihin, hindi ka lang pumirma. Hindi mo lang, oo. Saka, hindi ka lang pumirma. Hello, alam mo namang isa ka lang naman hindi pipirma. So parang performative lang yun, girl. Pero yung insertion mo, pasok pa rin. Correct, oo. Ang feeling ko hindi mananawagan kasi buhay pa si Imelda. Buhay pa naman si Imelda. Oo. Feeling ko hindi mananawagan kasi buhay si Imelda. Pero parang I don't think mananawagan siya. Pero she will not defend. She will not defend. Hindi niya i-defend si Bongbong. Pero hindi siya mananawagan. Wala na. Nagdine-defend pa ba niya si Bongbong? No. Girl, nilampaso na ni Amy si Lisa sa lansangan in public. Yung pagkakasabi niya. She never did that. So yun na yun. Kasi nga, di ba, may mga off-limits yan na huwag naman yung asawa ko yan eh. So parang, that's already a direct hit to BBM. Girl, ikaw ba yung asawa mo, balhorain ko, hindi pa ba sinasampal na kita? Oo. Totoo. Ayun. Hindi talaga ako maka-live sa live mo. Ayun. May kwentong barangay ba? Kiko Barsaga is a political powerhouse in the making. Yung post niya to call out people power in 2 days gathered 10 million views. Sabi ni RJ Tech. Kasi ano talaga talagang uhaw na rin talaga yung tao eh. Galit na eh. 'Di ba? Kasi 'di ka lang pumirma. 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 'Di ka lang pumirma.
And I would say it's really ripe for the picking, ano. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ayun. Pero ako, hoping ako na dapat, sana manawagan si Sen Amy. For the sake of mas lumakas yung call for Marcos resign. For the sake of that. Her FLR statement validate PRRD statement that BBM is weak as fuck. Nakakatawa. Kasi di ba si Sen Amy, meron siyang post na yung ano niya, yung insertion niya, hindi na-approve. Lagi na-re-reject. Di ba? Lagi na-re-reject. Pero, di ba, si Risa Ontiveros, si Risa Ontiveros na-approve ang kanyang mga insertion. Mas malakas pa siya. Mas malakas pa si Risa kesa kay Amy. Hindi ba may AIX pa nga si Risa? Meron din siyang Tupad. Meron din siyang... Yeah. Baka nagselo si Mamshi kay Risa Bulsa. May post si Attorney Falsi about sa amendments and BICAM insertions. Diyos ko na naman. Wala naman si Katunying na BICAM insertions yun. May 5.9 billion insertion si Sen Amy. Ang tanong doon sa insertion na yon, how much of it is from DPWH? Magkano doon ang para sa DPWH? Ayan. Ay, at saka pag-usapan pala natin yung resignation ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sorry. Nag-resign Senate siya? Nag-resign na daw eh. Dahil? May chismis si Mark Lopez. Ang sabi ni Papi Mark Lopez, ang sabi niya, may nakarating daw sa kanyang chismis. Chismis lang naman to. Kung bakit nag-quit si Ping. Dahil daw ba pinressure ng Malacanang to stop the hearing on flood control anomalies. Dahil daw, di ba nag-announce na si Ping last week na iimbitahan si Martin at saka si Saldico. Pagkatapos, si BBM daw nakiusap kay Ping na i-rescind yung invitation. Pagkatapos, pinasuspend yung hearing. Which in-accommodate naman ni Ping Lacson. Pero, dahil alam na siguro ni Ping kung saan papunta, nag-resign na lang daw siya. In short, support si Ping, di ba? Pinaparescind ang invitation? Mm-hmm. Alam mo kasi pag na-invite yan, girl, kasi nga diba yung statement ni Saldico, yung sinabi niya, ako talaga, ako lang mag-isa. Parang ganun yung gusto niya sabihin. Mm-hmm. Parang kung magagawa to na ako lang yung... So si Saldico, alam mo si Saldico, hindi mo malapit na magkaraoke yan? Girl, lumabas ba naman yung anak mo? Nasabihan ka magnanakaw ka. Mm-hmm. Girl, anak mo yun. Anong gagawin mo para maibalik ang respeto sa ng anak mo? Mm-hmm. Unless talagang yung kaluluwa ni Saldico talagang wala talaga siya pakialam. Mm-hmm. True. Dapat hindi yata sila okay talaga ng anak niya eh. Matagal na silang hindi okay. Yung designer ba yan?
Yun si ano, si Elise, ayun. Si Yung Elise. Becky Sor. Mm. Kasi i-insert mo yan eh. Tatanggalin mo yung, babawasan mo yung budget na isa. Ganito yan. So, pag meron akong budget, so halimbawa, sabi natin ang budget ay 10 pesos. Okay, sa lahat ng programa. Tapos sabihin mo na, ay hindi, bawasan natin yung budget ni Joey ng 2 pesos. Ngayon, yung lahat ng matatapyas, sabi natin ang natapyas is 4 pesos. Ikaw, kayong mga kawatan, mag-iisip na kayo kung paano nyo paghahati-hatian yung 4 pesos na yan. True. Doon na yan, papasok ang insertion. Kasi i-insert mo yung binawas sa lahat sa ibang, mag-iimbento ka ng amendment. Ayan na. Mag-last words ka na. Ang last words ko ay, di ba sinabi ko na sa inyo na everything happening as it should, and they will collapse under their own weight. Kaya hindi nyo kailangan magplano-plano ng maraming bagay. Diyos ko, Lord. Correct. The foundation is weak. It is the house of cards, no? You're watching the house of cards. And shout out mo naman ako, Miss Sas. Magbigay ka ng abuloy. Shout out kita. Magbigay ka ng abuloy, mag-shout out kita. Charot. Yeah. Hello, Donmar TV. So, yun na nga ang eksena ng buhay. And all I can say is, I think there will still be more that's going to happen. And I think we are going to see something fabulous. I don't think what would happen would be something like EDSA. Ganun lang. So, it will be different. It will. I hope it's going to be different. I think it's going to be different. And I think lahat kasi ay nangangapa. And Inday Sara doesn't need to do anything. She has nothing to lose. She already became vice president. Kung ano man mangyari, she's still very young. You know? And ako talaga, you don't need to, kaya nga fresh lang siya, di ba? Fresh lang. So, dapat lang talaga fresh ka lang. Kasi, true. Sino ba besides you na pwedeng pumalit? Even if it's not tomorrow, if it's not 2028, sometime in the future, whatever. Pero, it's just going to collapse under its weight. Kita mo yung mga WWPS issue nila, di ba, hindi na umuubra. Hindi niya na nade-deflect yung yung controversies. Hindi niya na nade-deflect yung controversies. Nagsawa na yung tao. Tapos si Kiko pa, ang lakas ng loob. You almost brought our country to war. Chava. Bakla. And 10 million people already watched the video. You almost lost Mindanao and bring our country to war against China. I think it was I think the Gen Zs should be proud of Kiko. Kasi to be honest, sa mga Gen Z, we never had that in our generation. Naka-age naming congressman. Na anak. Kasi yung mga ka-age naming congressman noon, mga nepo baby din katulad ni Kiko. Pero hindi sila ganyan. So,
I think if there's anything that the Gen Z should be proud of their generation, it is in their generation Mm-mm. na nagkaroon ng isang Kiko Barsaga. Yeah. O kita mo, ano na nangyari dun sa anak ni Lauren Legarda? Nakalimutan na. O, di ba? Pumalag yung ano. Nasundan mo ba yun? Pumalag yung DE. Ano sabi? Pumalag. Sabi yung, I think bakla kayo ng taon. Sabi yung, pinapunta lang ako doon sa office ni Levisti kasi pinapunta ako ng isang congressman. Ano sinasabi niyong bribe? So I really think, no, yung may mga magulang dito may Gen Z, I think we underestimated the Gen Z na they could produce someone like this generation can produce someone like Kiko Barsaga. Yes, oo. Aminin ninyo, wala in our generations. Maghanap kayo ng congressman na galing sa dynasty, bagong congressman, tapos ganyan. Wala akong matandaan, Joey. Baka ikaw may matandaan ka. Wala, di ba? No one. Oo. Yung ganito ka ano, no? Ganito ka passionate at saka self-aware. Oo, ka self-aware. Iba, no? Oo. Iba. So, I think si Kiko Barsaga, he has marked his place in Philippine history. And kayo mga magulang, never, always remember, lalo na may mga Gen Z, always, may mga Jose Rizal ng Gen Z. Kiko Barsaga is the Kiko Barsaga of Gen Z. So, I really think na let your Gen Z children make sure that your Gen Z children learn about Kiko Barsaga because that is a man of integrity. So, maraming salamat po. At muli, ito po si Sasper, ang inyong not-so-friendly ghost. Bye! From Afterlife. Ayan. Thank you, Sasper from Afterlife. At maraming salamat kay Sir Enrico Teruel. Maraming salamat po sa pa-super sticker. Ines Bud. Maraming salamat po sa pagpapa-member. Ma'am Ruthie Sidor. Hello, Joey. Good morning. And to everyone na late mag-team replay na lang. Just got up from shift. Ayan. Ingat po kayo. Kita-kita sa team replay. Marian, give the power to the military. Ayan. We need the help of the military, that's for sure. Pero hindi ako ready na ibigay sa kanila yung power. Kasi baka mamaya, pag binigay natin sa kanila, baka hindi na nila isole. Alam mo yun? Baka hindi na nila isole. But definitely, if we want a change, if we want to be more convincing to make Bongbong resign, the military is necessary. Ayan. Okay? Ayun. MCK April, maraming salamat po sa pa-super sticker ninyo. And kita-kita tayo next time. Maghanda. Ayun lang. Okay? Sa mga nagsasabi, wala akong damit. Meron akong damit. Naka-ano lang ako. Naka-kulay, kulay eme. Ayan, meron akong damit. Nainitan lang ako. Ayan. Okay? Bye everyone. See you next time. Pag inaantok, matulog, mag-team replay na lang. Kung ako, actually, I don't agree with that. Okay. Bakit po? Yung budget, pagbobotohan ng taong bayan. Oo. Ano yan, analysis paralysis. That's a disaster. That's more of a disaster. Be careful of what you wish for. Ako naman,
walang bansang, kahit the most democratic countries in the world, hindi siya pinagbobotohan ng taong bayan. Because do not think that democracy is always a good thing. Hindi siya don't treat it as a religion. Okay. Siya, wala siyang, it's not going to be a good thing because there are things in life that are better decided by professionals rather than tao ba. Alam mo, in the Netherlands, no, meron napaka-weird na na voting. Meron kasi sila doon parang water, parang magde-decide tungkol sa water. Tapos, kasi sa Netherlands kasi, pag local resident ka na, at least 2 years, pwede kang bumoto doon. Tapos nakatanggap ako ng pagboboto doon sa water officials. Tapos yung jowa ako, sabi ko, nag-uusap kami. Alam mo, ang weird na sistema nito. Pati siya nang-weirdohan. Kasi nga, anong alam ko dyan? Anong alam ko dyan sa Why don't they just hire a professional in order to decide on water? Bakit kailangan pagbotohan pa yan? So kumbaga, there are things, to your point, na kumbaga pa, I'm sorry, Miss Sasa. Ako kasi, ang point ko kasi, ang Pilipinas ay over-democracy. Super over-democracy ang Pilipinas. Mula meron kang sangguniang kabataan, barangay, meron ka pang councilor, lahat. Super over-democracy ang Pilipinas. You'll never know how much democracy is being practiced in the Philippines. Ang kulang sa Pilipinas ay professionalization ng government. It's not democracy that's lacking. It's professionalization.